Magandang araw po sa iyo, Sir Carl. Pati na rin siyempre sa mga katribo natin dito na palaging nakaantabay sa lahat ng mga ina-upload mong mga kwento na tungkol sa aswang at mga kababalaghan. Ako po si Mona, taga Davao del Sur. Dati po akong OFW sa bansang Indonesia, kung saan nangyari ang kakaiba kong karanasan. Bata pa lamang ako ay marami na akong naririnig na mga kwento tungkol sa mga aswang dito sa probinsya namin. Pero sa buong buhay ko noon, kahit laking probinsya ako, ni minsan ay hindi ako nakaengkwentro o nakakita ng mga ganoong nilalang o mga aswang. Kaya hindi po talaga ako naniniwala dati na totoong umiiral sila sa totoong buhay. Mahigit 20 anyos ako nang magpasya akong magtrabaho sa ibang bansa upang makatulong sa aking pamilya. May kamag-anak kami noon na nagtatrabaho sa bansang Indonesia bilang domestic helper. Matapos makaipon ng kaunti at mapagtapos sa pag-aaral ang dalawang anak, ay nagpasya ito na dito na lang maghanap ng mapagkakakitaan sa Pilipinas. Isa na lang naman ang kailangan niyang pag-aralin, kaya kahit kaunting kabuhayan na lang ay kakayanin niya na rin daw iyong mapagtapos kaysa malayo na naman siya sa kanyang buong pamilya. Nagsasawa na rin daw siya na palaging nagpapaalipin sa ibang tao, lalo na doon sa ibang bansa na may mga pamilyang hindi uso ang respeto sa kapwa, na kung utusan ang mga katulong ay parang mga alipin nila. Kaya napagkasunduan nilang buong pamilya na wag na siyang bumalik sa abroad. Magtutulong-tulong na lang sila na itaguyod ang kanilang kabuhayan. Tinawagan siya ng kanyang employer doon sa abroad na baka pwedeng humanap siya ng makakapalit bilang kasambahay. Dapat daw ay masipag at may pagmamahal sa trabaho. Pinuntahan niya ako upang ialok sa akin ang kanyang iiwanang trabaho. Sabi ko naman, bakit niya ialok sa akin? Ang sabi niya dati, sinisigawan siya doon kung utusan. Sabi niya naman na iyong mga magulang ng amo niyang babae lang naman ang ganoon. Pero ang mismong amo niyang mag-asawa at mga anak nito ay mababait naman daw. Huwag ko na raw alalahanin dahil patay na ang tatay noong amo niyang babae. Ang asawa naman noon ay lumipat sa kapatid ng amo niyang babae. Nasa probinsya iyon nakatira, kaya wala na daw mahirap pakisamahan sa pamilyang iyon. Lalo na sa panahong iyon na nagtatrabaho na rin ang mga anak noon. Bihira na lang na nasa bahay at kung umuwi ay palaging may uwing masasarap na pagkain at sa kanya palagi ipinapaubos, kaya nga raw siya nanaba. Matapos niya akong paliwanagan ay hindi na ako nagdalawang isip pa dahil mahirap din talaga ang buhay namin dito sa probinsya. Sa kagustuhan kong makatulong sa pamilya ay pumayag ako agad na pumalit sa trabahong iiwanan ni Ate Silvia at nilakad ko na ang aking mga papeles. Napilitan pa nga sila mama na magbenta ng kalabaw para may magamit akong pera sa paglalakad ng mga papeles sa Maynila. Tutal sigurado naman na mababawi iyon dahil meron na nga akong siguradong employer. Noong makumpleto na ang lahat ay nakaalis na nga ako papuntang Indonesia. Maayos naman ang aking naging kalagayan roon. Tama nga si Ate Silvia, mababait na ang kanyang mga amo. Hindi ko na naranasan iyong binubulyawan kapag uutusan. Pero minsan, kapag mainit ang ulo ng amo kong babae at nagsisermon sa mga anak, nadadamay rin ako. Pero okay lang yun, hindi naman palagi. Masasabi ko nga na maswerte ako dahil hindi na nila ako itinuturing na ibang tao.
para na rin akong parte ng kanilang pamilya. Kung anong kinakain nila ay iyon din ang kinakain ko. At kung nagdadala sila ng pasalubong, kasama rin ako na may pasalubong na sadyang nakakataba ng puso. Taong 1993, tandang-tanda ko pa ang taong iyon dahil iyon ang hindi ko makakalimutang karanasan sa abroad. 4 na taon na ako noon na naninilbihan sa aking mga amo nang maisipan nilang magbakasyon sa lugar ng amo kong lalaki. Buhay pa rin ang mga magulang noon, nasa malayong probinsya lang. Sa isang isla iyon na kumbaga dito sa atin ay liblib na probinsya kung ituring. Excited ako sa bakasyong iyon dahil syempre iyon ang unang biyahe namin na medyo malayo. Lahat kasi ay abala na sa kanya-kanyang trabaho kaya wala ng panahon para sa bakasyon. Unang mga araw namin doon ay tuwang-tuwa ako dahil panay ang pasyal namin sa iba't ibang lugar. Marami din ang magagandang tanawin doon na halos kahalintulad din dito sa Pilipinas. Sabik din ang mga amo ko na pumasyal sa lugar dahil matagal-tagal na rin daw silang hindi nakakadalaw roon. Ang mga bata naman ay hindi pa nakakarating, pero mukhang hindi masaya ang mga anak ng amo ko. Modern na kasi ang mga iyon. Gusto panay na sa mga malls, hindi mahilig sa mga kabukiran. Pero para sa akin ay ayos iyon. Bukod kasi sa payapang lugar, sariwa din ang hangin, na probinsyang-probinsya talaga ang dating, nakakabawas ng stress at kalungkutan. Feeling ko nga ay bakasyonista lang din ako. Habang naroon kami ay nakaalalay ako sa pinsan ng amo kong lalaki at nanay niya sa pag-aasikaso ng kusina. Marami rin kasing mga putahing niluluto palagi. Mga pagkaing hindi madalas matikman ng mga amo ko kapag naroon kami sa syudad. Iyon ang naging pagkakataon ko upang makausap ng matagal ang nanay ng amo kong lalaki at ang pinsan niya. Nalaman kong marami rin pala silang mga pamahiin roon. May mga tradisyon din silang sinusunod. Napakarami rin ng mga bawal. Isa sa mga napag-usapan namin ay ang tungkol sa aswang, pero iba ang tawag nila roon. Nalaman ko mula sa nanay ng aking amo na marami rin silang uri ng aswang doon, kaya meron din daw silang mga pananggalang na inilalagay sa kanilang mga bahay para hindi sila basta-bastang mapapasok. Pero kahit ganoon na merong pananggalang ang bahay, hindi pa rin daw masasabing 100% na hindi mapapasok ng aswang, kasi meron din daw mga aswang na may alam na mga dasal na pangkontra sa mga pananggalang na iyon para makapasok pa rin sila. Habang nagkikwento sila tungkol sa aswang at mga kababalaghang bagay, ay lihim naman akong natatawa. Hindi naman kasi ako noon naniniwala na totoo ang mga aswang. Pero syempre, todo react ako na namamangha sa mga kwento nila sa akin. Ayoko namang mapahiya sila sa pagkikwento. Baka mapag-initan pa ako. Isang gabi noon, naisipan kong magpahangin sa labas ng bahay. Nakatulog kasi ako noong hapon, kaya noong kinagabihan tuloy ay hindi na ako agad dinalaw ng antok. Naisipan kong lumabas ng bahay. Binuksan ko ng bahagya ang pintuan sa harapan at noong makalabas ako ay iniwan ko iyon ng nakaawang kaunti. Baka kasi biglang may maglak sa loob nang hindi ko namamalayan. Hindi pa ako makapasok. Habang nagmumuni-muni ako sa labas, ay may nakita akong bahagi sa labas ng bakuran na gumagalaw na mga halaman. Nakabakod ang bahay na iyon pero sira-sira na. Wala na nga ring pintuan ang bukana ng gate. Dahil sa kuryosidad ay naisipan kong lapitan iyong nakikita kong halaman na gumagalaw. Nakakapagtaka kasi kung ano ang nagpapagalaw roon, hindi naman mahangin.
Kaya tumayo ako at dahang-dahan naglakad papalapit doon. Nang bigla akong tinawag ng tatay ng amo kong lalaki. Tinanong ako nito kung saan raw ako pupunta. Sabi ko naman na may sisilipin sana ako sa unahan dahil nakita kong gumagalaw-galaw iyon. Pinagmadali niya naman ako na lumapit sa kanya at sinabing pumasok na kami agad ng bahay. Habang naglalakad papasok ay tinanong niya ako kung ano raw ang ginagawa ko sa labas ng bahay, gayong 10 oras na ng gabi. Sabi ko naman na hindi kasi ako makatulog, kaya naisipan kong magpahangin muna para malamigan at antukin. Sabi niya sa akin na wag ko na raw iyong uulitin dahil marami ang bagay sa lugar nila na mahirap ipaliwanag, gaya na lang ng mga aswang. Baka raw wala silang kaalam-alam na kinain na pala ako ng aswang. Maliban raw sa inilalagay ko na sa peligro ang sarili ko, pati raw buhay ng buong pamilya nila ay inilalagay ko rin sa panganib. Maaari daw kasi silang pasukin ng aswang at iba pang mga nilalang, gayong bukas na ang pintuan. Humingi naman ako ng tawad at sinabing hindi na mauulit. Sinabi pa noon na hindi ko raw ba napapansin na bihira na may makitang tao sa kanila na nasa labas pa ng bahay kapag sumasapit na ang dilim. Sabi ko naman na napansin ko nga iyon, pero naisip ko na lang na baka dahil maaga lang talaga nagpapahinga ang mga tao roon kaya ganoon. Ang sabi niya naman na ang lugar daw nila ay may mga kwento nga tungkol sa aswang at hindi lang iyon kwento lang. Dahil kapag may mga taong naiiwan pa sa labas, sa alanganing oras, ay talagang nararanasan ang panganib na tinutukoy niya. Kasalukuyan raw kasi na may nananalasang kakaibang uri ng aswang sa kanila noong mga panahong iyon. Mabuti raw dahil hindi ang asawa niyang babae ang nakakita sa akin na nasa labas pa. Baka raw hindi lang sermon ang inabot ko. Tinanong ko naman kung anong nilalang iyong tinutukoy niya. Kasi sa probinsya namin ay common na ang kwento na tungkol sa aswang, pero wala pa naman akong nakakaengkwentro. Sa halip na sagutin ang tanong ko ay inilapit niya ang mukha sa akin at nagsalita ng mahina. Ang sabi niya na wag na raw ako tanong ng tanong, basta makinig na lang daw ako dahil iyon ang mas makakabuti. Bawal din daw kasing sabihin ang pangalan ng nilalang na iyon, lalo pa at gabi. Malakas daw kasi ang pandinig noon at kapag naririnig na binabanggit ang pangalan ng aswang, ay bigla iyong magpapakita. Mas magiging delikado raw kaming lahat. Matapos akong masermonan kaunti, ay inutusan na akong bumalik sa aking silid. Kahit hindi pa ako inaantok, ay napilitan na lang akong pumasok ng kwarto. Noong sumunod na gabi, ay hindi na naman ako makatulog. Paano ba naman kasi? Napakasarap matulog sa kanila ng hapon, kaya natutulog talaga ako. Tapos magiging problema ko na naman ang pagtulog sa kinagabihan. Ewan ko ba, kahit anong gawin ko, napakatagal kong dalawin ng antok. Lalabas sana ako noon para magpahangin. Ang kaso ay inaalala kong baka may magising na naman sa mga matatandang amo ko. At makita na naman ako sa labas. Tiyak masisermonan na naman ako. Kaya sa halip na lumabas ay iyong bintana na lang ng kwarto ko ang binuksan ko ng malaki para pumasok ang malamig na hangin sa loob. Makalipas ang 2 oras ay hindi pa rin ako makatulog. Naisip ko na pilitin na talaga na makatulog dahil baka kung kailan malapit nang magising ang lahat ay saka pa lang ako makatulog. Kaya ang ginawa ko ay pumunta ako sa kusina para maghanap ng alak doon. Naisip ko lang na baka sakaling antukin ako kung makakainom ako ng alak kahit kaunti lang. Nakakita naman ako ng alak sa lamesa. Wala na sa kalahati ang laman ng bote. Tira iyon ng amo kong lalaki
at ng kanyang tatay noong mag-inuman sila pagkatapos ng hapunan. Ang sabi ko pa sa sarili ko na kaunti lang ang ibabawas ko roon, pampaantok lang. Pero dahil sa nasarapan ako sa lasa ng alak na iyon, kaya naparami ang tungga ko hanggang sa tuluyan ko nang maubos. Natatawa na lang ako sa sarili ko noong makita kong wala nang laman ang bote. Hala patay, naubos ko na. Lagot ako nito kay boss. Sa isip-isip ko pa. Pero naiisip ko rin na ayos lang iyon. Hindi naman nila ako pinagdadamutan sa kahit na ano. Pumipikit-pikit na noon ang mga mata ko nang makabalik ako sa kwarto. Sa palagay ko, makakatulog na ako ng mahimbing. Masarap na kasi sa pakiramdam. Parang lutang na kaunti. Bago ako mahiga ay naisipan kong isarado na ang bintana ng kwarto. Baka kasi magtuloy-tuloy na ang tulog ko at hindi na ako magkaroon ng pagkakataon para bumangon at isara pa iyon. Pero ganun na lang ang pagkagulat ko noong dumungaw ako sa labas ng bintana bago ko iyon isara. Dahil isang nakakatakot na mukha ang tumambad sa akin. Sa tingin ko ay isa iyong babae dahil sa mahaba niyang buhok. Pero sadyang nakakatakot talaga ang pagmumukha noon. Pulang-pula ang mga mata at nakaawang ang malaking bibig na tila handa na akong sakmalin nito. Ang mas lalong nagpakilabot sa akin ay noong mapatingin ako sa bandang ibaba niya dahil wala itong katawan. Pero nakalitaw ang mga laman loob niya na parang nakakabit lang sa kanyang ulo. Hindi ko na talaga napigilan pa ang mapasigaw dahil sa takot. Buong buhay ko, noon lang ako nakakita ng ganoon ka nakakatakot na nilalang. Sa dami ng iba't ibang uri ng aswang na madalas maikwento dito sa Pilipinas, wala pa naman akong narinig na uri ng aswang na ulo lang tapos laman loob ang kasamang nakalutang. Pinilit kong maigalaw ang aking katawan para makatakbo papalabas ng silid. Pero sa kasamaang palad, natalisod ako sa karpet ng sahig. Natumba ako at humampas ang ulo ko sa gilid ng upuan na naroon sa loob ng silid. Kaya natumba ako at nagdilim ang paningin. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Mabuti at hindi ako kinain ng aswang na iyon. Doon ko naisip na mukhang may epekto ang panangga nila para sa bahay. Dahil kung wala iyong epekto ay siguradong nabiktima na ako ng aswang na iyon. Kinabukasan, nagising ako na masakit ang ulo. Hindi pa ako nagmulat agad ng mata, pero iniisip ko kung ano ang mga nangyari. Noong maninagan kong maliwanag na ang paligid, ay bigla akong napabalikwas. Nakakahiya naman kasi na ako na nga ang katulong tapos late pa akong gumising. Nagulat pa ako noong makatayo ako dahil sa sahig pala ako nakatulog. Doon ko naalala ang nangyari noong nakaraang gabi. Agad akong napatingin sa bintana, bukas pa rin iyon. Natataranta naman akong inusisa ang katawan ko kung wala ba akong kagat. Baka kasi sinipsipan lang ako ng dugo noon, pero wala naman akong ibang sugat. Maliban sa sugat sa gilid ng ulo ko na sa tingin ko ay nagmula iyon sa pagtama ko sa upuan. Narinig kong kumatok sa pintuan ang amo kong babae at nagtatanong kung ayos lang daw ba ako. Binuksan ko agad ang pintuan. Bakas naman sa mukha niya ang pag-aalala sa akin dahil na paano raw ako. Bakit may bahid daw nang natuyong dugo ang gilid ng mukha ko? Sabi ko naman na nadapa ako sa loob ng silid at tumama sa upuan kaya ako nagkasugat. Sabi niya nahugasan ko raw iyon agad at lagyan ng gamot. Pagkalabas ko ng kwarto ay naikwento na pala ng amo kong babae ang tungkol sa pagkapatid ko sa karpet.
Tumatawa naman ang amo kong lalaki na sinasabing marahil daw ay nalasing ako. Mukhang tinira ko daw ang natirang alak sa lamesa. Kakamot-kamot naman ako na nahihiya pero hindi ko naman itinanggi dahil hindi naman sila nagagalit kapag ganoon. Maghapong masakit ang ulo ko noon. Mabuti at naging maulan ang panahon kaya nagdesisyon sila na wag na munang mamasyal. Kaya nagpahinga lang din ako sa kwarto maghapon. Lumalabas lang ako para tumulong sa pagluluto ng merienda. Tapos sa kwarto na uli ako nananatili. Nakabukas naman ang pinto at kita nila ako kapag dumadaan sila papuntang kusina. Kaya madali lang din akong matatawag kung meron silang ipag-uutos. Pilit kong inaalala ang mga nangyari noong nakaraang gabi. Gusto ko kasing isipin na guni-guni ko lang iyon. Pero imposibleng mapatakbo ako ng biglaan kung wala talaga akong nakitang kakaibang nilalang. Hindi ko nga alam kung dapat ko bang ikwento sa mga amo ko iyon. Baka kasi pagalitan pa ako. Dahil bakit ako nagbukas ng bintana? Ibinilinan pa naman ako na huwag magbubukas kapag gabi na. Noong mga sumunod na gabi ay tiniis ko na lang na walang malamig na hangin sa loob. Hindi na talaga ako nagbukas pa ng bintana kapag nakalubog na ang araw. 3 araw bago kami umalis sa lugar na iyon ay nagkaroon ng malaking salo-salo ang pamilya ng amo ko. May iba pang mga kamag-anak na dumating mula sa ibang lugar. Kaya sobrang napagod ako sa pagluluto at pag-istima sa lahat. Halos maghahating gabi na noong matapos ang selebrasyon. Kaya gabing-gabi na ay gising pa rin ako at nagliligpit ng mga pinagkainan at pinag-inuman. Sinabihan naman ako ng nanay ng amo kong lalaki na kahit sa kinabukasan ko na ng umaga iyon iligpit, basta agahan ko na lang ang paggising. Sabi ko naman na okay lang ako. Hindi naman sobrang dami ng hugasan dahil tuloy-tuloy naman ang hugas ko habang may mga nagkakainan. Maglilinis na lang ako saglit ng sala at lamesa sa kusina, tapos maghuhugas ng huling batch ng mga hugasin at tapos na rin naman iyon. Mas gusto ko na iyon para pwede akong matulog ng mahaba sa umaga. Sigurado namang tanghali na rin magsisipag-gising ang lahat dahil mga nakainom nga. Matapos ko nga maglinis ay doon na ako sa mga hugasin. Napansin kong wala na palang tubig sa lagayan. Wala kasi silang gripo roon, pero may maliit na balon naman sa likuran ng bahay. Kaya kahit gabi na ay pwede pang mag-igib. Bit-bit ang 2 timba ay nagtungo na ako sa likod bahay nang maramdaman kong parang may nakamasid sa akin. Inilibot ko ang aking tingin sa paligid pero wala namang ibang tao roon. Kaya hindi ko na lang pinansin dahil baka guni-guni lang din. Nagpatuloy ako sa pagsalok ng tubig sa balon hanggang sa maramdaman ko ang unti-unting pagtayo ng mga balahibo ko sa bato. Maging sa braso ay nagtatayuan na rin at kinikilabutan na ako. Kakaiba ang pakiramdam ko na para bang may presensya talaga ng kababalaghan. Kaya dali-dali kong hinila ang lubid ng panalok ng tubig para tapusin na ang aking pag-iigib. Ngunit pagpihit ko para sana bumalik sa kusina, ay ganoon na lang ang aking pagkasindak dahil tumambad sa akin ang nakakatakot na nilalang. Iyon mismo ang nilalang na nakita ko noong nakaraang gabi na inakala kong guni-guni ko lang. Noon ko napatunayan na hindi pala siya guni-guni o dala lang ng aking pagkalasing. Dahil kitang-kita ko na talaga ng aking 2 mata ang nakakakilabot niyang itsura sa aking harapan. Kitang-kita ko ang mahaba at buhol-buhol niyang mga buhok na tila sumasayaw-sayaw pa sa hangin. Langhap na langhap ko rin ang napakalansa niyang amoy na mabaho. Pati na iyong kakaibang amoy na nagmumula sa nakalutang niyang mga laman loob.
Kahit natatakot ay nakaramdam ako ng matinding pagkasuka. Maaaring dahil iyon sa mabahong amoy at nakakadiring itsura ng mga laman loob na nakalutang sa hangin na nakikita ko. Hindi ko alam kung anong trip ng nilalang na iyon dahil hindi rin naman agad sumugod. Nakangisi lang siya na parang tinatakot talaga ako ng todo. Sinusubukan kong sumigaw, subalit tila nanigas na rin ang aking mga panga. Marahil sa sobrang takot, kaya naisip ko na mukhang iyon na talaga ang katapusan ko. Ipinikit ko na lang ang aking mga mata dahil hindi ko na matagalan ang makipagtitigan pa sa kanya ng matagal. Naghintay na lang ako noon sa kung anong mangyayari sa akin. Pero bigla rin akong napadilat ng mga mata noong marinig ko ang malakas na sigaw ng nilalang na iyon. Nakita kong naroon sa may likuran ang nanay ng amo kong lalaki na nagsasaboy ng asin, habang ang asawang lalaki niya naman ay may sinisigaw na kung anong salita o dasal dahil hindi ko rin maintindihan. Tapos iyong sinasaboy na asin ay parang may kasamang abo dahil umuusok ang alikabok sa tuwing magsasaboy siya noon sa matandang babaeng aswang. Naghuhumiyaw naman ang nilalang na iyon na halatang apektado noong asin na isinasaboy sa kanya, habang parang lasing na sumusuray-suray sa ere na lumalayo. Sa tingin ko rin, kahit siguro normal na tao ang sabuyan mo ng asin at abo habang nakalabas ang bituka, ay siguradong maghuhumiyaw rin talaga sa hapdi. Noong mapalayo na sa akin ang nilalang na iyon, ay saka ako nilapitan ng nanay ng aking amo at hinila papasok sa loob ng bahay. Dahil sa pagkakaingay namin sa labas, ay nagising na rin ang iba pa naming mga kasama sa bahay, pati na ang ibang mga bisita na doon nakitulog. Agad naman akong tinanong ng amo kong babae kung ano ang nangyari sa akin, pero hindi pa ako makapagsalita. Nakatingin lang ako sa kanya. Gusto ko namang magkwento pero ayaw bumukas ng bibig ko. Basta nanginginig lang ang buo kong katawan. Pinainom nila ako noong tsaa na herbal. Saka pa lang ako nahimasmasan at nakapagsalita. Ikinuwento ko ang nangyari. Ayon naman sa nanay ng amo kong lalaki na ang nilalang na iyon daw ay isang kumukudong. Isang nilalang na paboritong mambiktima ng mga sanggol at buntis. Pero kung wala namang mahanap na sanggol at buntis, ay nambibiktima na rin ng mga pangkaraniwang tao. Bawat lugar daw sa kanila ay iba-iba ang mga nilalang na namamayagpag. Sa kanila raw ay iyong kumukudong ang marami. Kaya nga handa sila palagi sa kanilang mga pangontra at pansaboy dahil takot daw ang mga kumukudong doon sa isinasaboy nila. Asin daw iyon na may kasamang abo at dinikdik na pinatuyong sili. Iyon daw ang dahilan kung bakit maagang nagsasara ang mga tahanan sa lugar na iyon. Dahil kapag walang ibang mabiktima ang kumukudong, ay talagang nagbabahay-bahay upang humanap ng pagkakataon na makapambiktima. Kinabukasan noon ay nagdesisyon na agad ang mga amo ko na umuwi na kami sa syudad. Natatakot na rin kasi ang mga anak ng amo ko. Baka raw bumalik pa ang kumukudong sa mga susunod na gabi. Hindi na nga nagsitulog pa ang karamihan at naghintay na lang na mag-umaga. Pagkabalik namin sa syudad ay hindi pa rin ako pinapatahimik ng masamang panaginip tungkol sa nilalang na iyon. Kaya palaging paputol-putol ang tulog ko at hindi na rin ako nagpapatay ng ilaw sa kwarto kapag matutulog. Nasabi ko na lang sa sarili ko na sa dinami-rami ng kwentong aswang sa Pilipinas, sa ibang bansa patuloy ako unang nakaengkwentro. Naka8 taon din ako sa paninilbihan sa aking mga amo hanggang sa magdesisyon akong huminto na sa pagtatrabaho sa abroad. Nagkaroon na kasi ako ng kasintahan
na may maayos namang hanap buhay. Isa siyang mekaniko sa talyer. Kaya niya naman raw akong buhayin. May sarili naman siyang bahay. Hindi magara, pero bahay na rin naman na matatawag. Napagtapos ko na rin naman noon ang dalawa kong kapatid at may kaunti na rin akong ipon. Kaya naisip kong dito na lang ako sa Pilipinas. Sa ngayon ay narito kami ng asawa ko sa Davao. Masayang namumuhay kasama ang dalawa naming anak. Naging libangan ko na rin ang pakikinig ng mga kwentong aswang habang nagbabantay sa naitayo kong maliit na tindahan. Maraming taon na ang lumipas mula noong maranasan ko ang tungkol sa aswang na kumukudong. Pero sariwa pa rin sa akin ang lahat ng mga pangyayari. Nagtanong-tanong rin ako sa lugar namin kung may ganoon bang aswang dito. Wala naman daw silang naririnig na ganoong uri ng aswang dito sa Pilipinas. Baka nga doon lang din talaga sa bandang iyon uso ang kumukudong. Hanggang dito na lang po Sir Carl ang kwento kong ito. Sana ay inyong nagustuhan. Kahit papaano ay magkaroon din ng iba ng ideya na may iba pa palang uri ng aswang na hindi tayo pamilyar. Ang madalas ko lang kasing marinig ay yung mga manananggal, wakwak, aswang na nag-aanyong aso, anyong paniki, anyong pusa o iba pang nilalang. Bihira iyong aswang na lumilipad kahit walang pakpak pero dala ang kanyang mga laman loob. More power po sa iyong channel Sir Carl. Maraming salamat po. Magandang araw po sa iyo Sir Carl. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Bet ng Quezon City. Itong kwentong aking ibabahagi ay tungkol sa karanasan ng tatay ko tungkol sa aswang sa kanilang lugar na tinatawag daw nilang busaw. Ang busaw raw ay isang uri ng aswang na madalas ay nakatira sa mga kagubatan o liblib na mga baryo. Doon sila mag-aabang ng mabibiktima. Kumpara sa ibang uri ng aswang, ang mga busaw raw ay bihirang kumain ng hilaw na karne at laman loob ng tao. Dahil mas gusto nila ang niluluto muna bago ito kainin. Gaya ng ibang aswang ay may kakayahan daw ang mga ito na mag-anyong malaking pusa o kung minsan naman ay aso. Pero mas madalas ay nananatili lang sila sa anyong tao at kapag nagiging aswang nga sila ay nagiging mukha lang silang matanda kasi kumukulubot at lumalaylay ang kanilang mga balat. Hindi pa raw ako ipinapanganak nang mangyari ito, pero mag-asawa na raw sila ni nanay ko. Dati raw ay nakatira pa sila noon sa Kidapawan. Probinsya ito ng nanay namin at doon daw sila unang tumira ni tatay noong bagong kasal pa lang sila. Tubong Maynila si tatay at dito rin sila unang nagkita ni nanay ko. Dati raw silang magkasama sa trabaho sa isang pabrika dito sa Maynila. Nagkamabutihan at paglipas ng isang taon ay napagkasunduan nilang umuwi sa probinsya ni nanay para doon magpakasal at doon na rin sila manirahan. Dahil sa hindi pa nga pamilyar si tatay sa lugar na iyon, kaya madalas daw siyang mapagsabihan ng kanyang biyenang lalaki tungkol sa paglabas-labas at pag-uwi ng bahay ng sobrang gabi. Pagpapasada kasi ng padyak ang naging hanap buhay ni tatay na kung minsan ay inaabot siya ng gabi. Nag-aalala raw kasi si lolo ko na baka mabiktima rin si tatay ng mga nandurukot na mga aswang sa lugar nila. Hindi naman daw talaga iyon mga taga roon mismo sa bayan. Bali ang kwento ng mga matatanda ay mga nakatira sa gubat at bumababa lang madalas para manguha ng kanilang makakaing tao. Bali-balita sa lugar nila ang tungkol sa pagkawala ng ilang mga residente at hindi na nakita pang muli. Kadalasan sa mga nawawala
ay iyong mga papauwi ng gabi o di kaya papaalis ng bahay kahit gabi na. Marami raw ang nagpapalagay na maaaring nabiktima na ang mga ito ng aswang. Dahil sa tubong Maynila nga si tatay, kaya hindi ito naniniwala sa mga aswang o sa kahit anong elemento na may kinalaman sa kababalaghan. Ipinagkibit balikat lang daw noon ni tatay ang mga bilin sa kanya ni lolo, pero hindi raw niya inaasahan na darating ang isang pagkakataon na magkakaroon siya ng karanasan sa nasabing aswang. Noon daw ay mayroon siyang naging kaibigan na tawagin na lang natin sa pangalang Solomon. Sa mahigit 1 taon daw nilang paninirahan ni nanay sa lugar na iyon, tanging si Solomon lang daw ang naging malapit sa kanya sa mga naging kakilala niya roon. Kagaya ni tatay, ay pamamasada din ng padyak ang hanap buhay ni Solomon. Pero itong si Solomon ay kabaliktaran sa ginagawang madalas ni tatay. Maaga raw iyong umuwi ng bahay at ayaw na ayaw nitong inaabot ng gabi sa labas. Inisip nga noong una ni tatay na baka natatakot rin na mabiktima ng aswang. Tahimik na tao lang daw itong si Solomon. Kaya nga raw nakapagpalagayan na ito agad ni tatay ng loob dahil marami silang pagkakapareho. Isa na roon ang pagiging mapagpakumbaba at simple lang. Hindi maingay at hindi rin mayabang. Masipag rin daw na tao si Solomon dahil mula umaga hanggang tanghali ay naglalako raw ito ng mga lutong ulam sa palengke at sa mga kabahayan. Tapos sa hapon ay namamasada ng padyak hanggang bago magdilim. Kaya naman bilib sa kanya si tatay dahil kahit binata ito ay napakasipag at madiskarte sa buhay. Madalas niya nga raw sinasabihan na swerte ang magiging asawa noon dahil siguradong hindi mapapabayaan at talagang matutustusan ang pangangailangan. Isang gabi raw noon, nayakag si tatay sa inuman kaya halos sa ating gabi na raw siya nakauwi. Pero inihatid niya muna ang padyak sa bahay, saka naglakad na lang para iwas disgrasya sa pag-uwi. Sinabi rin ito na pwede naman siya magpahatid sa mga kaibigan kung hindi na talaga kinaya pang maglakad papauwi. Noong nag-inuman nga sila ay talagang nagkasarapan at nalasing si tatay. Hindi na raw siya nagpahatid papauwi dahil kahit naman lasing na ay kaya niya pa namang maglakad. Noong papauwi na nga siya ay susuray-suray daw siya sa daan nang makarinig siya ng kakaibang tunog na hindi niya raw mawari kung anong klase ng hayop o ibon ang pinanggagalingan. Sa pandinig niya daw ay parang ibon kaso masakit sa tenga. Yun bang masyadong paos o basag na tunog? Naisip niya na baka ingay lang iyon ng mga panggabing ibon. Pero noong magpalingalinga raw siya at mapatingala sa itaas ng puno, ay isang malaking itim na pusa ang kanyang nakita. Napakamot pa raw siya ng ulo sa pagtataka kung ano ang ginagawa ng pusang iyon sa ibabaw ng sanga ng puno sa ganoong oras ng gabi. Pero dahil nga raw sa lasing siya, ay binaliwala niya na lang iyon at nagpatuloy lang sa paglalakad. Nang bigla raw may malakas na dumamba mula sa kanyang likuran. Dahil doon ay nawala ng balanse si tatay at napadapa sa lupa. Naramdaman daw niyang may kung anong pumupulupot sa kanyang liig at pilit siyang sinasakal. Kahit palasing si tatay ay naisip niya naman laban sa kung anumang gumagawa noon sa kanya. Pilit daw niyang inaalis ang pumupulupot sa kanyang liig. Noong mahawakan daw niya ay parang isang napakapayat na braso pero kasing tigas raw ng kahoy. Matipuno naman daw ang katawan ni tatay noon at malakas din. Kaya nagawa niyang alisin at maiangat ang kung anumang sumasakal sa kanya.
Nang maiangat daw niya iyon ay malakas niyang ibinalibag. Bumagsak iyon sa harapan niya at doon ay bigla siyang nagulat nang tumambad sa kanya ang nakakatakot na itsura ng isang nilalang. Hindi raw pangkaraniwan ang haba ng mga braso at binti na may mga nakalaylay na kulubot na balat. Mahahaba ang mga daliri at mga kuko, humpak ang mga pisngi at pirming nakabuka ang bibig nito na may malalagaring mga ngipin. Napasigaw daw si tatay sa takot dahil iyon daw ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganong uri ng nilalang. Akma na nga raw sana siyang tatakbo, pero maliksi siyang tinalunan nito at sinunggaban. Kahit natatakot ay hindi nagpasira ng loob si tatay at nakipagbuno siya sa nilalang na iyon. Pinagsusuntok daw niya ang mukha. Kahit pa nasusugatan na rin ang kanyang kamao sa matutulis nitong mga ngipin. Pero hindi na iyon alintana pa ni tatay. Ang nasa isip niya ay magapi ang nilalang na iyon at makauwi na agad ng bahay. Hanggang sa kusa daw itong bumitaw sa kanya at nilubayan siya. Tumakbo raw iyon papalayo, kaya sinubukan niya iyong habulin. Pero bigla raw iyong nagpalit ng anyo at naging malaking pusa. Natigilan daw si tatay sa pagtataka hanggang sa hindi niya na iyon hinabol. Nagmamadali na lang daw siya sa kanyang paglalakad papauwi. Kahit pagustuhin niya mang tumakbo, ay hirap siyang gawin dahil naroon pa rin daw ang kanyang pagkahilo. Pagkarating niya sa bahay ay halos wala na ang kanyang kalasingan dahil pinagpawisan na nga siya ng husto. Ikinuwento daw niya ang nangyari kina nanay at lolo. Ayon pa raw kay lolo, isang busaw daw ang nakaengkwentro ni tatay at swerte na hindi siya napahamak sa pakikipagbuno rito. Kung minalas daw si tatay at natalo siya ng aswang na iyon, ay malamang isang linggo siyang ikukonsumo noong aswang sa bahay nito at gagawing masarap na putahe. Kinabukasan ay hindi nakapamasada ng padyak si tatay dahil sa inabot niyang sakit ng katawan at mga kalmot. Daig pa raw niya ang nagulpi ng mahigit sa 2 tao. Ilang araw muna raw nagpahinga si tatay bago pumasada uli. Pagkabalik niya sa pamamasada ay nalaman niyang ilang araw din palang hindi nakapamasada ng padyak ang kaibigan niyang si Solomon. Kaya kinakantsawan sila ng mga kapwa kapadyak na nag-uusap dahil pareho silang nawala ng ilang araw at sabay rin na bumalik. Tinanong daw ni tatay kung bakit hindi rin ito nakapamasada ng ilang araw. Ang sabi daw nito na nagkasakit ito ng trangkaso kaya nanatili lang muna sa bahay at nagpahinga. Simula raw nang makaengkwentro ni tatay ang aswang na busaw ay hindi na raw siya nagpapaabot ng gabi sa daan. Inaagahan niya na ang pag-uwi sa bahay at iniiwasan niya na rin ang makipag-inuman. Sa pag-aalalang, baka makaengkwentro na naman niya ang nilalang na iyon. Pero sadyang may pagkakataon talaga na hindi naiwasan ni tatay na maabutan ng gabi sa daan. Tulad na lang daw ng pagkakataong iyon na nadala sa paggamutan si lolo dahil inatake ng matinding hika hanggang sa manikip na ang dibdib at nahirapang makahinga. Kaya napilitan si tatay na isugod si lolo sa ospital. Gabi na iyon at kinailangan ni tatay na umuwi mula sa ospital para kuhanan ng damit pamalit si lolo. Medyo malapit na raw siya noon sa kanilang tinitirhan. Habang naglalakad ay narinig niya na naman ang isang tunog na pamilyar sa kanya. Iyon ang tunog na kanyang narinig noong minsan siyang binagat ng isang aswang na sinasabi ng karamihan na isang busaw. Naging alerto daw siya sa posibleng mangyari at sa biglaang pagsalakay ng aswang na iyon, matalas daw niyang inilibot ang tingin sa paligid, lalo na sa itaas ng mga puno kung saan sinasabing
Doon naglalagi kapag nag-aabang ng mabibiktima ang mga aswang na iyon. Pero wala siyang nakita. Gayunpaman, malakas daw ang kutob ni tatay na nasa paligid lang ang aswang dahil sa naririnig niyang ingay. Inihanda niya ang sarili habang hinahanap ang pinanggagalingan ng tunog na iyon hanggang sa mapadako siya sa isang malaking puno. Maingat siya na sumilip sa likod nito. Doon niya nakita ang busaw na abala sa paghila sa isang lalaki na mukhang minalas na maging biktima nito. Hindi raw pamilyar sa kanya ang lalaking iyon, kaya naisip ni tatay na baka dayo lang doon ang lalaki. Nagtataka raw si tatay kung saan dadalhin ng busaw ang walang malay na lalaki, kaya naisip niyang palihim na sundan ito. Habang sinusundan ni tatay ang aswang, ay napakunot daw ang kanyang noo dahil pamilyar sa kanya ang daan na tinutumbok nito. Papunta iyon sa bahay ng kanyang kaibigan na si Solomon. Kumakabog daw ang kanyang dibdib at pigil hiningang kumukubli sa punong malapit sa bahay ni Solomon at hinihintay kung papasok ba roon ang aswang. Napapadasal pa raw si tatay na sana mali siya ng kutob, pero mukhang hindi epektibo ang dasal niya sa pagkakataong iyon dahil kitang-kita raw ni tatay na pumasok sa loob ng bahay ni Solomon ang aswang na kanyang sinusundan habang hila-hila nito ang katawan ng walang malay na biktima. Pagkasara daw ng pinto ay dali-daling lumapit doon si tatay at humanap ng butas na masisilipan. Nagkataon namang pinagtagpi-tagping kahoy at sawali lang gawa ang bahay ni Solomon, kaya agad nakakita si tatay ng siwang na masisilipan. Mula roon ay nasilip niya ang loob ng bahay ng kaibigan at nakita niya itong si Solomon na nakatayo patalikod sa kinasisilipan niyang butas. May hawak daw itong malaki at malapad na kutsilyo. Nagkaroon raw ng ideya si tatay kung saan gagamitin ni Solomon ang malaking kutsilyo na iyon. At bago pa raw niya masaksihan ang gagawin nitong pagkatay sa biktima, ay naisipan niyang umalis na doon. Pero aksidente raw na naapakan niya ang nakakalat na piraso ng yero at lumikha iyon ng ingay. Kaya hindi pa man raw siya nakakaalis ng lubusan, ay lumabas na si Solomon. Nagkasalubungan pa raw sila ng tingin nito bago nakatakbo ng mabilis si tatay. Hindi naman daw siya hinabol nito, pero simula ng pangyayaring iyon ay iniwasan na niya si Solomon. Hindi niya rin kasi alam kung dapat niya bang kumprontahin o isuplong sa barangay. Pero ang plano niya, kapag may napabalitang may nawawala sa lugar nila, ay doon na siya magsasalita. Patuloy pa rin naman daw sa pamamasada ng padyak ang kaibigan niyang si Solomon, na animoy normal lang ang lahat. Hindi na rin daw siya nito kinakausap at halatang umiiwas sa kanya sa tuwing nasa pilahan sila ng padyak. Pero minsan daw ay nahuhuli ni tatay si Solomon na nakatingin ng masama sa kanya. At nang makipagtitigan siya rito ay para daw iyong nagbabanta. Dahil doon ay nagpasya si tatay na lumuwas na lang sila ulit ni nanay sa Maynila kasama si lolo para dito na lang manirahan at makaiwas na lang din kay Solomon. Nag-aalala daw kasi si tatay na baka pagbalakan siya uli ni Solomon o ang isa sa kanila. Lalo na si nanay na nagdadalang tao na noon sa panganay kong kapatid. Nakumbinsi naman si lolo sa desisyon nila tatay na ibenta na lang ang lupa nila roon. Saka lang daw nakahinga ng maluwag si tatay noong narito na sila sa Maynila. Hindi naman daw ganoon katapang si tatay upang makipagkumprontahan sa isang aswang. Idagdag pa na taga Maynila siya. Ano raw ba ang mailalaban niya sa isang nilalang ng dilim, gayong hindi naman siya albularyo?
Isinumpa niya sa sarili na hindi na muling babalik sa probinsya ni nanay dahil doon nangyari ang hindi niya makakalimutan at nakakatakot na karanasan. Hanggang ngayon, kahit matanda na si tatay, ay madalas pa rin niyang ikwento sa amin ang karanasan niyang iyon, pati sa mga apo niya, na kung minsan pa nga ay ginagawa na rin niyang panakot sa mga bata niyang apo na mahilig magpaabot ng gabi sa labas. Maraming salamat po Sir Carl sa ibinigay niyong pagkakataon na maibahagi ko ang kwento kong ito na mula sa aking tatay. Lubos na gumagalang, Bet ng Quezon City. Magandang araw po Sir Carl. Itago niyo na lang po ko sa pangalang Rico. Ako po ay 40 taong gulang. Isinilang sa Real, Quezon. Ngunit sa kasalukuyan ay narito ako sa Siquijor nakatira dahil taga rito po ang aking napangasawa. May 2 anak ako ngayon, babae at lalaki. Ang aking asawa naman ay may malaking lupain sa Larena at kami naman ang nagtatrabaho noon. Itong kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa isang matandang kapitbahay namin ni Mrs. Bali malayo ang aming tahanan sa Kabayasnan. Napapalibutan ng mga puno ng kakao ang aming bahay. May ilang puno din ng nyog at may sobra-sobrang supply kami ng tubig sa likod bahay dahil merong kaming kalapit na sapa. Mga kalahating kilometro naman ang lalakarin at may matatanaw uling bahay sa may gilid ng sapak. Dito nakatira ang nag-iisa naming kapitbahay na si Manong Selmo, ang matandang sinasabi ko sa inyo. Nag-iisa lang siya sa buhay, wala na ang kanyang asawa at aniya hindi sila nagkaanak. Mahilig magtanim ng mga gulay si Manong Selmo, marami rin siyang alagang manok. Kung minsan hinahatiran niya kami ng mga bagong ani na gulay at itlog na mula sa kanyang mga alaga. Kahit papaano ay nakakatipid kami sa gastusin at nakakapagtabi ng maliit na halaga dahil sa pag-uulam ng gulay. Madalas din siya magbigay ng manok na makakatay sa tuwing merong kaming selebrasyon gaya ng kaarawan ng mga anak ko. Kaya naman nakasanayan na namin na sa tuwing may mahalagang okasyon sa aming tahanan ay iniimbitahan namin si Manong Selmo. Siya lang ang bukod tanging bisita namin palagi. Wala naman kaming problema doon dahil mabait naman si Manong Selmo at napakamapagbigay. Napakarami niyang kwento palagi tungkol sa kanyang kabataan, lalo na sa mga kababalaghan. Doon na kasi siya sa lugar na iyon ipinanganak at tumanda. Sa totoo nga niyan, mas malapit pa kami kaysa sa sarili kong ama. Madalas namin siyang nakikita mag-isa sa kakahuyan kapag namumulot ako ng mga tuyong kahoy para sa panggatong. Iyong panganay kong anak, si Tonton, ay masyadong kuryoso. Walang oras na tinatanong niya ako kung ano ba ang mayroon kay Manong at palagi itong nagme-meditate sa kakahuyan. Wala namang altar doon o kahit anong bagay na pwede niyang dasalan. Hindi ko naman masabing isa siyang kasapi ng kulto dahil nagsisimba naman siya sa simbahan ng Katoliko. Higit sa lahat, may tinatago siyang bagay na kahit sino ay wala pang nakakaalam. Siguro maliban sa akin. Hindi ko nga alam kung bakit parang anak na rin ang turing niya sa akin, kaya ipinagkatiwala niyang ikwento ang tungkol doon sa akin. Isang antingero si Mang Selmo. Siya raw ay isang tagapangalaga ng muti ng linta at may tinatago ding ngipin ng kidlat. Naniniwala ako sa mga iyon dahil nakita ko mismo kung papaano siya gumalaw at ang iba niya pang mga kakayahan. May kakaiba siyang lakas na hindi kayang daigin ni numan. Kaya niyang basta na lang maglaho ng mabilis sa isang iglap. Hindi namin malalaman ang tungkol doon kung hindi lang dahil sa isang pangyayaring muntikan ng magpahamak sa amin. Nang minsan kaming akyatin ng aswang sa aming bahay. Kakatapos ko lang noong magsibak ng kahoy sa may likurang bahagi ng aming bahay nang may magpatao po. Namataan kong nagmamadaling lumabas ang asawa kong si Ellen para tingnan kung sino iyon
Ako naman ay pumanhik din para tingnan kung sino ang nasa labas. Naabutan ko noon sa munti naming salas ang dalawang anak namin na naglalaro ng luto-lutuan gamit ang mga laruang binili namin noong isang buwan. Nilagpasan ko sila at dumiretso sa may pintuan. Naabutan ko si Ellen, nakausap ang isang matandang babae na may dalang bilao. Base sa kanilang naging pag-uusap, napansin kong nagpipilitan ng dalawa at parang hindi nagkakaintindihan. Kaya naman lumapit ako para magtanong kung ano ang problema. Napagtanto kong masarap na kakanin pala ang tinda ng matanda. May biko, suman, sapin-sapin at kalamay. Natakam ako. Dumukot ako sa aking bulsa at tinignan kung magkano ang perang nasa bulsa ko. Nang may mahagilap pa akong 50 pesos, ay tinanong ko si Ellen kung gusto niya bang kumain. Nagngitian kaming dalawa. Kanina daw ayaw niya, pero ngayong may dala akong pera ay bibili na siya. Inakbayan ko ang aking asawa at humingi ng pasensya sa matanda. Mag-iiliw naman itong pinagmasdan kami. Aniya, nakakatuwa daw tingnan ng isang pamilya na kahit may mga anak na ay malambing pa din ang mag-asawa sa isa't isa. Nagkatinginan kami ni Ellen at sinabi sa matanda na pipili na kami ng kakanin. Maayos pa siyang nakikiusap sa amin kung hindi lang ba biglang dumungaw sina Tonton at Len sa pinto at nagunahan sa paglapit sa amin. Dito na nagbago ang ekspresyon ng matanda. Pansin ko, para siyang naging hulas at bakas sa kanyang mukha ang pagkatakam. Nang mga sandaling iyon ay kinilabutan akong bigla sa kanyang pagtingin at hindi na ako mapakali. Dali-dali akong pumili nang magsalita naman ang matanda. Sabi niya, ang gaganda daw ng mga anak namin. Mukhang malalambot ang mga balat at makikinis. Ang tataba pa raw. Dapat sana ma-flatter ako dahil pinupuri ng ibang tao ang anak namin. Ngunit hindi Iba ang dating ng kanyang pagkakasabi sa amin. Napalunok ako at pasimpleng sinabihan sina Ellen na pumasok na sa loob, ngunit hindi ko alam kung anong nangyari at mabilis na nahawakan ng matanda si Lenlen sa palapulsuhan. Nanlaki ang mga mata ng bata at biglang natakot, kaya hinablot ko ang kamay ng bata para ipasok na lamang ito ng tuluyan sa loob ng bahay. Hindi na kami nakabili ng kakanin at nagmamadaling isinara ang pinto. Hinihingal na niyakap ko si Lenlen na noong mga oras na iyon ay umiiyak na pala dahil sa hapdi na nasa kanyang palapulsuhan. Saka ko lang napagtanto na may kalmot pala siya sa kamay na labis kong ikinagalit. Tinangka kong lumabas ng bahay para kumprontahin ng matanda, ngunit nasilipan ko siya sa bintana na bumubuka ang bibig at tila ba may mga katagang sinasabi. Kinilabutan ako nang makita ang panlilisik ng kanyang mga mata. Umatras ako at pinagsabihan sina Ellen na kapag kumatok ulit ang matanda, wag na nila itong pagbuksan. Nang muli akong sumilip sa labas, ay nagulat ako nang wala na doon ang matanda. Ni hindi ko man lang natandaang humakbang siya paalis o kung saan man siya nagsusuot. Kinagabihan, maaga kaming nahiga ng mag-anak. Natutulog na ang dalawang bata, ngunit kami naman ni Ellen ay nananatiling dilat ang mga mata. Parehong hindi mawaglit sa aming isipan ang nangyari noong umaga. Kinikilabutan ako kapag naaalala ko ang nanlilisik na mga mata ng ginang. Hindi naman namin siya kilala, pero kung makapanlisik siya ng kanyang mga mata, tila ba gustong-gusto niya na kaming lamunin ng buhay. Naagaw lang ang aming atensyon nang marinig ang pag-ungol ni Lenlen. Nang bumangon si Ellen para kargahin ang aming 2 taong gulang na bunso, ay nanlaki ang mga mata niya sa takot. Inaapoy daw ng lagnat ang bata. Ang kanyang kamay ay namamaga.
kung saan naroon ang kalmot na mukhang galing kanina sa kuko ng matanda. Napabalikwas din ako ng bangon sabay sabing biglaan naman yata ang nangyari. Hindi naman ganoon silang kanina at naglalaro pa ito kasama ang kanyang kuya. Mangiyak-ngiyak na lumingon sa akin si Ellen nang makita naming tumirik ang mga mata ng bata at nagkikisay. Nanginig ito sa sobrang init at umungol. Dito na ako nataranta. Tumayo ako at dali-daling isinukbit ang itak sa aking bewang. Balak kong humingi ng tulong ngunit bago pa man ako makalabas, may narinig na akong kung anong mabigat na bagay na lumagapak sa aming bubungan. Hinablot ko agad ang sibat na pangontra namin at iniumang sa bubong. Pinakiramdaman ko ang ingay na nilikha ng kung sino man ang nasa itaas. Gumagapang-gapang ito kasabay ay nagpakawala ng matinis na huni na alam kong pagmamay-ari ng isang aswang. Galit akong bumulyaw at tinusok-tusok ng sibat ang bubungan. Itinaboy ko siya ngunit isang mahaba, matinis at nakakangilong kalmot sa bubong gamit ang kanyang kuko ang isinagot niya sa akin. Nang gigigil ako na hinamon ang aswang. Kung talagang matapang siya, lumabas siya at makipagtagisan ng lakas sa akin. Galit kong ibinalya ang pinto ng aming bahay at lumabas. Nagsisisigaw ako sa kailaliman ng gabi at hinamon ng lahat ng aswang na magpakitang gilas sa harap ko. Galit na galit ako. Pakiramdam ko, may kinalaman ng aswang sa nangyaring pagkakasakit ng biglaan ng anak ko. Kaya naman, nang tumahimik ang bubungan ay nakiramdam ako. Inalerto ko ang aking sarili at pinakinggan ng ihip ng hangin. Kumakabog ang dibdib ko. Hindi ko alam kung ano ba ang makakalaban ko. Gayunpaman, mas pinili ko maging matapang nang sa gayon ay wag na niya akong matalo. Lumuhod ako sa lupa at inilabas ang aking kutsilyo. Maliit lamang iyon, Sir Carl. Medyo may pagkadilawang kulay. Tanda na ito'y isang sinubong na bronse. Ang kanyang sulab o iyong talim ng kutsilyo ay paalon-alon na sinadya para mapuruhan ang isang aswang. Kahit wala akong agimat o kahit anong taglay na kakayahan, meron lang akong kabisadong dasal para wag akong madaig ng isang nilalang. Kaya ako gumawa ng dasal ay para hindi ako panghinaan ng loob. Nang mailabas ko nga ang aking kutsilyo, dali-dali kong isinaksak iyon ng 7 beses sa lupa, sabay kinagat ko din ng 7 beses at pinagmasdan ang paligid. Sa ganung paraan, makikita ko ang nagtatagong aswang na tiyak namang nasa paligid lang at naghihintay kung kailan niya ako aatakihin. Nang matanaw ko ang isang anino sa may likurang bahagi ng tambakan ko ng panggatong, ay matapang ko siyang sinugod. Habang sinisigawan ng aking asawa na isarado ang pinto na nilabasan ko. Natatandaan ko, nagsusumigaw si Elon noon, Sir Carl. Sino daw ba ang kaaway ko at kailangan ko pang unahin niyon kaysa kay Lenlen? Umiling ako at sinabi sa kanya na asikasuhin lang ang bata at mawawala na din mamaya ang kanyang lagnat. Nalingat lang ako saglit kaya hindi ako nakapiyok nang may sumakay sa likuran ko. Sinambunutan ako at makailang beses na tinangkang itumba ng aswang ngunit mas pinag-igi ko ang pakikipaglaban sa kanya. Nang sa gayon ay hindi niya ako mapatumba. Inubos ko ang aking lakas nang sa gayon ay magawa ko siyang ibalibag na napagtagumpayan ko naman. Bumulagta ang aswang sa lupa pero dilat pa din ng kanyang mga mata. Tila pusang gumagapang ang aswang at umatungal na tila ba galit na galit hanggang sa muli na naman siyang umatake. Sinalubong ko ang kanyang bigat at iniumang ang aking kutsilyo. Alam kong bumaon ang aking hawak na patalim sa kanyang katawan, ngunit hindi ko lang maisip kung bakit kahit tagal niyang masaktan na parabang hindi siya tinatablan ng aking kutsilyo. Nagawa niyang makaganti at kinalmot ang aking mukha
kaya ako naman ang napasigaw sa pagkakataong iyon. Halos hindi ako makahinga sa sakit na aking inabot. Nagawa niyang ibalibag ako ng 2 beses. Tila nabali pa ang aking buto sa likod dahil sa lakas ng pagkakabagsak ko. Napaatungal ako sa sakit. Sakto namang dumungaw si Ellen sa bintana, karga si Lenlen, habang nakahawak naman sa laylayan ng kanyang damit si Tonton. Naging mabangis pang lalo ang aswang. Humihingal na lumundag siya para daluhungin ng aking mag-ina, kaya naman napaiyak ako at pinilit na makabangon kahit sobrang sakit ang aking katawan. Mauhuli na sana ako sa pagdalo sa kanila, kung hindi lang ba ako nagulat nang makita ang aswang na may pumulupot na kung anong klaseng mahabang latigo sa kanyang leeg. Tila bumalasik pang lalo ang anyo ng aswang, kaya napatingin kami sa pinanggalingan ng bagay na iyon. Lumitaw mula sa kakahuyan si Manong Selmo at seryosong hinila ang kanyang hawak. Dahilan para umikot ang aswang at natumba sa lupa. Isang buntot pagi pala ang kanyang dala. Malakas ang boses na hinamon niya ang aswang. Bakit daw sinasaktan nito ang mga taong kagaya namin na wala namang ginawa kundi ang mamuhay ng payapa? Bakit daw hindi na lang siya ang kalabanin ng nilalang at nang makita nito ang hinahanap? Pasimpleng lumingon sa akin si Manong Selmo, sabay sabing pumasok ako sa loob ng bahay at asikasuhin ng nilalagnat kong anak. Kapag hindi raw tinigilan ng aswang si Lenlen, ay siya mismo ang pupugot sa ulo ng nilalang na ikinalaki ng mga mata nito. Dumaluhong ang aswang kay Manong Selmo na kay bilis niyang nasa lubong. Ang kanyang mga kamay ay kasing tigas ng bakal kung sumuntok. Sa bawat atake niya ay napapaungol ang aswang at nahihirapan na ding huminga. Nangangalit ang mga bagang na pumasok ako sa loob at nagsindi ng apoy sa aming lutuan. Ewan ko ba, tila alam ko na ang aking gagawin kahit ito pa naman ang unang pagkakataon na may umataking aswang sa amin. Si Ellie naman ay yakap-yakap lang ang 2 naming anak at halos tawagin na ang lahat ng santa at santo para gumaling na ang bata. Hinayaan ko maglaban si Mang Selmo at ang aswang sa labas na kalaunan na mataan kong tinanggalan niya ng tainga dahilan para magpalahaw ito sa labis na sakit. Hindi pa man napapatumba ni Manong ang aswang ay pumasok siya sa aming bahay at iniwan ng aswang sa labas. Dala niya ang dugoang tenga at inutusan ako magpabaga pa ng mas malaking apoy. Halos ito na ang nagliliwanag sa aming bahay. Sa kamalapad na binuksan ni Manong ang bintana. Ang aswang ay nagkukubli sa dilim, ngunit tanaw namin ang mapupula niyang mga mata at ang ginagawa niyang pagdila sa kanyang mga sugat sa tulong ng mahaba niyang dila. Bumulyaw sa malakas na boses si Manong Selmo. Aniya, wag na daw patagalin ng aswang ang paghihirap ng bata at tanggalin na ang karamdaman na ibinigay nito kay Lenlen kung ayaw niyang masunog ang kanyang buong katawan. Hahalakhak pa sana ang aswang, ngunit nakita niya na hawak ni Manong Selmo ang kanyang kaliwang tenga, kaya nanlaki ang mga mata niyang napailing. Walang imik na inilapag ni Manong Selmo ang kanyang dalang bag at kinuha ang isang kulay pulang botelya na may lamang langis. Walang babalang ibinuhos ito sa tainga na ikinasigaw ng aswang. Maya-maya lang, bigla siyang nangati at galit na nakatingin sa amin. Tila siya binabarang na kapag may ibinubuhos sa kanyang taingang naputol ay nasa katawan niya ang epekto. Wala akong makitang emosyon sa mga mata ni Manong Selmo, Sir Carl. Napagtanto kong sa kabila ng pagiging tahimik at mabuti niya sa kapwa, ay isa siyang delikadong tao na hindi dapat inaabuso. Muling nagsalita si Manong Selmo sabay sabing wala siyang magagawa kundi sunugin ang tainga para matupok na din daw ang aswang sa labas. Nang marahas na magmakaawa ang aswang.
Hindi ko alam kung anong nangyari at nanginginig na lumapit ang nilalang sa bintana sabay lingon kay Manong Selmo. Ang matanda naman, inutusan si Ellen na ilapit ang batang si Lenlen sa aswang. Ayaw pa sana namin, ngunit mariin na sinabi sa amin ni Manong Selmo na magtiwala lang. Hindi raw gagawa ng masama ang aswang dahil hawak niya ang buhay nito. Lumapit si Ellen sa aswang at hinayaan ng nilalang na lawayan ng sugat na nilikha nito sa kamay ng aking anak. Hindi ko alam kung magugulat o matatakot ako nang makita kong dahan-dahan na naghilom ang sugat sa kanyang kamay. Umatras din ang aswang at yumuko na para bang humihingi ng tawad. Sabi pa ni Manong Selmo, huwag na daw kaming guguluhin kung ayaw niyang mamatay ng maaga. Kaagad na kumaripas ng takbo ang aswang at hindi na namin natanaw pa. Nagpasalamat ako kay Manong Selmo. Naging maayos na din ang lagay ni Len at hindi na kami kailanman ginambala pa ng aswang. Sa ngayon ay wala na po si Manong Selmo. Gayunpaman, itinuring niya kaming pamilya hanggang sa huling hininga niya. Hindi na kami makakapagtagpo pa ng kagaya niya. Isang matapang at magiting na antingero. Hanggang dito na lamang po ang kwento kong ito. Lubos na gumagalang, Rico. Mag-iingat po kayong palagi at hanggang sa muli.